Si Lester ho kasi ang kausap ng biktima na nakaraang gabing iyon ayon sa cellphone ng ina ninyo. Wanted si Lester. Baka may kinalaman siya sa pagkamatay ni Cecil Cordova. Ako na lang, huwag si ate. Di ba naman sa atin mo mag-iselos ka? Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ko sa kanya, ikaw naman. Nalocate na po yung posibleng pinanggalingan ng signal sa tawag ni Lester. Ayun po, ngayon ino-organize na po nung kaibigan ko yung team nila para puntahan agad yun. Sana hindi pa tayo huli. Alam mo, ang laki ng pinagbago ko. Hindi naman yun para lang sa anak natin. Kundi para rin sa'yo. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Kailangan natin humingi ng tulong. Ate, bakit naman nila na pinag-negosyon? Ate, makukulong ako. Ayoko makulong, ate. George, kailan mo pa nalalaman na nangyayari ito? Hindi pare, kanina lang ako kinausap ni Angge. Nagpanik na kasi siya kasi nawawala na nga si Helen eh. Eh bakit hindi man lang sila nagsabi sa akin? Busy ka daw kasi kay Gwyneth pare. Tutulong pa rin naman ako sa kanila eh. Alam mo, palaki ang atraso ng Lester na yan. Tansya ko may kinalaman sa pagkamatay ni Tita Cecil eh. Talaga? Oo, hindi lang kami makasigurado. Pero parang may link talaga eh na may kinalaman sa pagkamatay ng mami ni Gwyneth. So ginagawa mo to pala ngayon pare para kay Helen o para kay Gwyneth? George, pwede ba tigilan mo muna ako ngayon? Dave, dito nanggagaling daw yung signals na tawag ni Lester kay Helen. George, malaki Rizal. Saan natin hahanapin dito? Sir, excuse po. May natanggap po kaming impormasyon na nakita na yung nawawalang kotse na ninakaw ni Lester papunta dun sa kabilang bayan. Maaring doon nila dinila ang mga biktima. Sir, mabuti pa. Puntahan natin sila ngayon pa lang. Tara na po. Tara! Sana po, walang mangyaring masama kay Yaya Nanay. Miss mo na ba siya, Ninyo? Don't worry, anak. Kung namimiss mo siya, hindi naman ako magagalit eh. Namimiss ko po siya minsan. Pero ayaw ko lang po sabihin kasi baka malungkot kayo. Tsaka baka isipin niyo, iiwan ko na kayo. Hindi mo na ba talaga ako iiwan? Hindi po. At alam mo, anak, kung namimiss mo siya, hindi ako magagalit. Gusto mo puntahan pa natin eh. Sige po. The best mommy po talaga kayo. Sir, positive. Ito nga ang coaching ginamit. Sir, pasukin namin. Sa likod lang kayo.
silipin ko dito. Sir, negative po. Wala na po sila dito. Pero kung nandiyan ang kotse, sigurado ako malapit lang pinagtataguan nila. Ha? Sir. Oras po na may balitaan kayo tungkol sa kinaroroonan ni Helen. Tawag niyo po agad sa akin, ha? Makakasa ka, tatawagan ka namin agad. Sige ho, thank you. Hello, Nay Angge. Hello, Borge. Tumawag na si Helen. Alam ko na kung nasan na sila ni Paula. Puntahan mo sila, dali. Ha? Pakiusap lang. Sige ho, sige ho. Okay po, sige po. Hello, Borge. Dave! Dave, nahanap na namin si Helen. Papunta na kami doon. Helen! Helen! Ano nangyari? Sabihin mo sa akin. Please, magsabi ka ng totoo. Tinapos ko ng kasamaan ni Lester. Yun ho yung buong katotohanan. Kinuha niya ho yung kapatid ko. Pinagsamantalahan. Pinaglaruan. Binaboy niya si Paula. At pagkatapos nun, nung gagahasayan niya na ako, nawala ho ako sa sarili. Dinampot ko po yung basag na bote. Tapos, pinagsasaksak ko siya. Sinaksak ko siya. Tama na. Huwag na tayo magsinungaling. Huwag na tayo magsinungaling. Tapos ng pagtatanggol mo sa akin. Hindi na ako papayag na iligtas mo pa ako. Panahon na para gawin ko ang tama. Nagsasabi ho ako ng totoo. Dave, pakilabas na sila dito. At kung pwede, ihatid mo na rin sila sa bahay. Kailangan na magpahinga ng kapatid ko eh. Sir, tara na po. Ma'am.
Dave, sa mga oras na to, pakinggan mo naman ako. Maniwala ka sa akin. Intindihin mo na lang muna ako. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Siya at yung anak niya. Nagbunga ang kahayupang ginawa ni Lester sa kanya. At hindi ako makakapayag na kahit patay na siya, pinunggo niya pa rin ang kapatid ko. Huwag ka mag-aalala, Helen. Hindi kita papabayaan. Gagawin ko ang lahat, kakausapin ko ang abogado ko nang malabas ka sa Lunes. Hindi ako makakapayag na kahit patay na si Lester, maging biktima pa tayong lahat. Ikaw ako, pamilya natin. Ang duda ko nga, si Lester din ang pumatay sa nanay ni Gwyneth eh. Masyado na siyang maraming sinirang buhay. Ako ang nagdala sa kanya sa mga buhay natin. Huwag mo sasabihin yan. Huwag mo aakuin ang lahat. Wala kang kasalanan. Tayo ang biktima. Tayong lahat. Pero tapos na yan. Kalimutan na natin yan. Maubuhay na tayo ng tahimik niyan. Tama ka. Mamumuhay na tayo ng tahimik ngayon. At huwag na nating guluhin pa. Salamat na lang sa mga tulong mo. Pero hanggang doon na lang yan. Ikaw nang bahala kay Ninyo, ha? Helen, Dave, nakikiusap ako sa'yo, ha? Huwag mo sanang sabihin kay Ninyo na nandito ako. Mangako ka. Gusto kong magkaroon kayo ng tahimik at normal na buhay. Gusto kong maging maayos ang buhay ng anak ko. Sir, balik na lang po kayo pag may abogado na po kayo. Sige na, Dave. Tara na. Huwag mo na akong isipin. Gawin mo na kung ano mga dapat mong gawin. Tanggap ko na nandito ako. Sige na. Tara na po. Pag wala ng tatay, pwede ba po magkaroon ng bagong tatay?
Sana'y mayroong ngiti, laging nasasabik na mayakap kang muli. Kahit malayo ka at ako'y nalimot na, hindi pa rin magbabago ang laman ng puso ko. Sana'y makita ka, sana ay nandito ka. Nais kong kasama ka, my little star, nasan ka na? Daylight, it came so fast, and the night it came to pass. Even stars, they fade away, but my little friend, please stay. At hindi tama ang pagsisinungaling kong to. Pero alam niyo na hindi ginusto ng kapatid kong umutang ng buhay. At nauunawaan niyo kung bakit ko ito ginawa. Patawarin niyo po sana kami. Tanggap ko po anumang parusang naghihintay sa akin. Ang tanging hiling ko lang, Diyos ko, gabayan niyo ang kapatid ko. Sinala lang ang natitirang pamilya ko. Handa po akong magdusa. Wag lang sila. Kung talagang minahal mo ko, sundin mo na lang yung hiling ko sa'yo. Naalagaan si Nino at ibigay sa kanya yung pamilyang hindi natin naranasan. Gunit, I'm sorry. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang na-realize na mahal pala kita. Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Masabi mo ba nagbibiro ako? Sasabihin ko sa'yo na, will you marry me? Alam ko ayaw mo nang tumanggap ng kahit na anong tulong mula sa kanya, pero wala akong magawa, hindi kami makatanggi. Saka sila naman ni Gwyneth nang lumapit sa akin. Kasi gustong-gusto kanilang matulungan kayong magkapatid. Kamusta mo sila? Sigurado ka bang walang mga hidden cameras dyan whatsoever? Kilala mo ko, Iha. Tita, you can trust me. Bilang naman na natutuwa ako sa mga pagbabago nangyari sa buhay ni Gwyneth, I'll give this to her. A peaceful and no-fuss wedding. Ang alam ko, ikakasal na sila eh. Pero hindi naman pinapasabi sa press, kaya hindi ko alam kung totoo. Ewan ko. Kanina pa raw nakaalis si Gunet sa hotel. Pero hanggang ngayon, wala pa rin dito. May bisita ka rin sa opisina ni Sir.